kanya-kanya yan kung sino ang malakas Sino sa nga ang kusina, top sino dyan? ang malakas sa Top ano. 10 dyan na allocables, non-allocables? Aside from Sandro, siyempre si Romualdez, di ba? Basta mga ano dyan, ano ba? Hindi na ako ng tubig. Basta yung aming best friend, bakit ganyan, ICI? Isa na lang naiiwan dyan, si Chair Andy na lang, Reyes, lahat nagsiresign na dahil hindi kaya. Hindi kinayang pipirmahan yung mga gusto niyong pirmahan na absuelto si Romualdez. Dito, walang iwasan. Walang paligoy Sa totoo lang. Kasama natin ngayon ang isa sa mga matapang na naging boses sa Kamara at isa sa mga dating kongresista na handang ipagtanggol ang katotohanan. Walang iba kundi si former bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera. Di ba matapang? Anong Herrera sila? Welcome! Bernadette Herrera, graduate of the University of the Philippines, was councilor of Quezon City for 9 years. 9 years and was congresswoman for 12 years. Ito, ang sinasabi natin, veterana ito sa House of Representatives. Kaya, hinggan natin siya ng kanyang mga insights. At syempre, the representative of Bago Generation Parties now is Robert Nasal. But of course, when you say BH, you mean BH. So, welcome BH. Thank you. Yeah. Naku, si... Kinakabahan ako dito sa iso. Hindi pa nagsisimula. Alam mo sa mga hindi nakakaalam, si Congressman Bernadette Herrera, for me, congressman pa rin siya. Hindi porke, hindi na, what you call this, umalis na sa congressman. Nag-internet na ako. So for me kasi congressman pa rin siya. Sa dinami-dami ng batas niya, my gosh, ito, sabi, iba nga may social human rights, anti-discrimination, positive non-violent discipline act, Magna Carta of daycare workers, education, salary increase for teachers and government employees, salary grade, upgrade for teachers, ang dami, additional incentives for science and math teachers, public service na may infrastructure niya, Water Regulatory Commission Act, Department of Disaster Resilience, National AED program, sa transport and urban policies niya, CCTV, dashcam, GPS sa public transport, regulation parking fees, proof of parking policy, sa car buyers, sa economy, environment, ban on single-use plastics nationwide, wow, Magna Carta of e-commerce delivery personnel, sa consumers for public protection, air passenger bill of rights, Good Samaritan Act. O, di ba? Binigsan natin ang dami. So, yan, sa sobrang dami at marami pang iba. Thank you, Kong. Thank you for having me, Kathy, and Bing. Ito ang mga kailangan na makaligid dito sa ating bansa because we really have to naman makalabas yung katotohanan. Yes. Pag-usapan natin yung mga current na events, hindi lang sa bansa, kundi doon sa House of Representatives. Ang sabi ni spokeswoman Claire Castro, wala daw fuel crisis. Patingin nga ulit ang sinabi niya. Wala rin fuel. Kung sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po Secretary Ganin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ha? Wala daw fuel crisis ka? Ikaw talaga ang tila? Hindi na kita maintindihan. Di ba sabi ng boss mo may crisis? Anong sabi ni BBM? Parang naalala ko yun. Kung BH? Anong sabi ni BBM tungkol dito sa fuel crisis? Siguro sa Leader Fact na Phil-Army Crisis Management Committee and Task Force that says that the President acknowledges that there's crisis. Evidence! Pero siya pala nangyayari sa makita mo na doble na. Of Doble. course. And wala pa tayo, hindi pa natin hanggang ngayon, hindi pa rin natatransmit sa Senate yung pag-exempt ng excise tax. Tapos wala pa rin VAT relief dahil hinihintay natin, natatakot sila na bumaba yung collection and revenue ng gobyerno. Kasi kapag bumaba ka na yun, wala siya na nakawid. Kung gusto ko talaga, bumaba yung VAT.
Well, dahil pwede naman natin talaga i-temporarily suspend ang VAT on fuel at saka yung excise tax. Kasi pag kinocompute naman namin, kaya naman lalo na kahit pag 1 year, pwede naman natin suspend to considering ang dami nating unused appropriation and continuing appropriation. Yung continuing appropriation natin, itansya mo na sa 300 billion. So 300 billion na yun, kunin mo, gamitin for fuel subsidy and all, or yung ibang palit doon sa mawawala sa excise tax and VAT. So, pwede pa rin mag-function yung gobyerno. Kasi yung unused operations and continuing, hindi nagamit ng mga departamento the previous year. Tapos sabi ni BBM, meron naman siya 24-something billion na subsidy sa fuel cost. Ngayon, saan nga kinukuha itong subsidy na ito? Well, meron naman, may mga tinabitay siya rin mga aid programs. Marami tayong aid programs from NTFRB, from DSWD, tapos yung mga tinitin nila, yung SB Corp, yung pagpapautang ng mga loans. Pero we still have a 13 billion contingent fund. Tapos meron 13 billion yan, kaya sa tawag contingent, in cases na may dito, meron tayong contingency, so they can make use of the contingent fund. We have unprogrammed appropriations, may 200 billion yan. Meron naman yan yung mga foreign assisted loans, hindi lahat yan magmamaterialize. So, pwede gamitin yun. Yung AFP modernization that can be used. Kasi remember, these are not programmed. Yeah. Diba? So, pwede gamitin din yun. Tapos, Pero BH, yung unprogrammed funds kasi, di ba, that can only be spent on the condition na meron earnings. Normally naman, as early as January, may pumapasok na unprogrammed. Normally yan, every year So, yan. ibig sabihin, mga kababayan, meron naman tayo dyan na makukunan Yes, meron. para dito sa mga subsidy. Kung hindi lang sana na nakawin ng mga kurakot dyan. Yun ang sinasabi natin that we are a poor country, pero sana hindi na tayo mantong sa ganito kung hindi naman nag-massive corruption dito sa administration ni BBM. Ngayon, ano kaya ang plano ni BBM dito? Kasi nakita ko, BH, repatriation, ayuda, fuel subsidy. Pero yung repatriation, yung umuwi ang mga tao, hindi nga siya tinitingnan Hindi siya pinansin. Parang feeling ng mga tao, ngayon ka lang, ang dami na sa amin na umuwi na we used our own money. So ano kayang, tingnan mo, oy, pansinin niyo naman si BBM, oy, ang sama niya yung mga tawhana, oy, wag yun, naglamano niya, hala, nagano na lang siya, oy, utabihin naman kayo sa kanan, grabe naman ito, mga OFW na ito, wala na ba kayo mga utang na loob dyan? Ay, may nag-wave din, salamat, isa. Okay, ang mga kababayan. Mga big, actually, wala sa Mama Big, actually, tayo ang may utang, ang presidente may utang na loob sa ating OFW because it's not for them, di ba? Kung Bernadette is bagsak ang ating economy. $32 billion. Isa pang dapat natin tignan, break 60 na yung ating exchange rate, yung ating peso-dollar exchange rate. So, kaya hindi ko lang para sabihin walang crisis. Ito palang, kaya short-term solution wala naman tayong magagawa. Ang pinaka-short-term solution talaga mag-fuel subsidy. Kasi remember, we only have one refinery here in the country. Tapos nag-i-import lahat ng oil natin, ini-import natin. So, we're really dependent on other countries. So, pipila tayo. So, pag pipila tayo, we are not the priority. Naway pa natin yung China. Pagka tumigil ang exports ng ibang bansa, di na tayo makakapag-import ng refined oil. Makinig kayo kay Bernadette Herrera dahil hindi lang ito congresswoman at mga politika, graduate ito ng the best school of economics in Asia, the UP School of Economics. Yes. Diba? College ko to Kaya pag nagsalita si Bernadette Herrera, she has evidence on which she will base her analysis. So, palagay mo kaya ang the big question kung BH, kung lumampas sa 60 days ang fuel crisis, kasi sabi yung mga private companies may reserve sila up to 50 days. Kung lumampas ng 60 days, palagay mo, anong mangyayari? Well, kaya talagang dapat yung VAT relief at saka yung excise tax, kailangan i-suspend. Tapos suspend PPA fees, suspend yung toll fees, kasi archipelagic tayo, inter-island
So we're heavily dependent on vessels, so ang mga landed costs and distribution costs natin, it's really very high, cost of transport is very high. So they have to suspend all these fees. And like I'm saying kanina, kaya naman natin i-afford yan. Nung kinocompute namin kahit 1 year, parang more or less nasa 300 billion yung suspension ng fuel, excise tax at saka ng VAT. Eh doon pa lang sa continuing appropriations, yung mga hindi nagamit, 300 billion, kung na-declare savings, pwede gamitin. Ano po mga... Meron pa unused appropriations Meron sa pa. Eto nga, Mama Big, di ba? Eh di sana yung munang yun. Wag... Mga... Next ano na lang, next time na kayong pumupit. Ibigay yung muna sa bayan. Naluluto sila. may papawisan ako dito, baka yung gano'n tubig. Ano naman ngayon ang nangyayari sa house? So, for example, meron na bang is there a need for a law to suspend the excise tax? Anong ginagawa Well, sa house? nag-suspend na kami ng excise tax, pasado na sa amin yan. So, ano na Pero siya? hindi pa doon natatransmit sa Senate. I have another question, meron lang akong isisingit, no? Kasi I was wondering, kasi di ba yung biglang nagka-gera na and all, nagtataka lang ako na bakit bigla agad-agad nilang tinaas yung gasolina. Eh, dati pa naman yan sa... I wanted to understand that. Strategic fuel reserve. Diba? Other countries, the government has a fuel reserve. Tayo lang ang bansa na Wala, walang fuel diba? reserve. Nag-file na ng bill si Congressman Robert Nazar na sana ipasa, dapat talaga ito ipasa kaagad para may fuel reserve. And another thing, nagpa-file kami investigation, sabi namin sana during the break, kasi yung oil price distortion sa ating bansa, ang laki. Yes, So, medyo tila may hoarding, may nangyayari dyan na dapat we have to get to the bottom of it. So, nananawagan kami, nag-point of personal collective privilege si Kong Nazal nung last day, na sana even during the break, mag-committee hearing on the investigation. Kasi we have to get to the bottom of it, like you said. Yes. Bakit sobrang laki ng taas? Nagreklamo ako kasi dumoble talaga yung gasolina ko 4,000 Ako nag-grab something. na ako Naging kanina. 8,000. Pero I'm sure kahit yan sis, Yan tataas ang grab. Yung excise tax kasi, it doesn't go to a specific fund eh. It goes to the treasury. Yeah. Yung bill ni Congressman BH Party List Nasal, sana you consider na yung collections excise tax, yun ang ilalagay sa reserve fund. Tama. Diba? At saka ang isa pa, yung we have to revisit all the regulation do. Yan ang dapat mabilis. Parang namamafia. Drastic ang repeal. Diba? Pero i-revisit it, dapat i-release talaga, dapat alisin Sino nila. ba Committee on Energy sa House of Reps? Naku, sino kung energy namin? Hindi ko alam. Namin nyo nga, sino Sino nga kung yan? energy? At tawagan nyo nga dyan, baka naman sasagot siya sa akin. Malay mo. So, hindi ko alam kung ano nang dapat bilisan natin yun. We only have one refinery here in the country. So, isa lang ang nag-i-import ng crude oil. All the rest, they import refined oil. So, pag ilang bansa lang yan, Singapore, Korea, China. So, Indonesia. pagka nag-stop itong mga ito mag-export, ano tayo? Malaysia. If Yung saddest part din po dyan, Kong, is yun nga paulit-ulit namin pinag-usapan, yung commodities natin, nakaasa tayo sa ibang bansa. Yes. Tapos of course, that will affect also our yung way of life natin, kasi especially the dollar went up. So, ang hirap nun. Ang solusyon ni BBM, BH, ay bibili daw siya sa China. Ano nagay mo kaya, Kati? Bibentahan siya ng China? Well, I think, ibebenta siya ng China. Ako sa tingin ko, Kasi ang China mabait. mabait. Si Cariela lang ang hindi mabait. Trading daw, trading. Ang gusto ko, mag-ambassador to China, si Cariela. Oh. Siya ang doon na bibili tayo ng fuel. Para naman ma-realize niya na yung ginawa niya, na binastos niya doon sa speaking niya doon yung premier ng China, niglagyan niya ng caricature doon, ay hindi tama yun. Well, Hindi yung tama. Kaya, sana huwag tumigil ang export nila. Kasi paano kung feeling nila kung lang sila? Yes. kung Sa dami ng factory. yeah. That's another thing. Tsaka ito pa, huwag niyo masyado ng China dahil ngayon pa lang, bilihan ng oil doon through the Strait of Hormuz Yeah. yuan na, hindi na US. Saka syempre nagre-reserve sila ng storage nila. Exactly. Plus the fact na yung mga factories natin dito, yung kanilang mga raw materials, are 50% of our raw materials are coming from China. Exported also. Yeah. So, bibili ka ngayon yuan. And nobody can, walang makalaban sa kanila based on price. Sabihin niya naman pro-China nga dati May dalahi akong inchik. Tumigil kayo, tingnan
tingnan nyo yung mga bahay ninyo from your placemats, lahat yan, made in China. Sino mahilig sa iPhone? Oh. Made in China yan. Yung ko lang sabihin na dahil sinasabi natin ng China ay may fuel na baka bintahan tayo dahil sa tayo ay naman neighbor, hindi naman ibig sabihin na pro-China tayo. Kasi kung Fact-based pro-China ako, dahil dyan lang na argumento, lalo naman si BBM pro-China. Trade Exactly. yun trade. That's Oo. trade. Basically, it's trade. Hindi naman yan political. Yeah, It's yeah. trade because everything really comes That's from a that. stupid, stupid na narrative na sabihin na parang Ay, bawal ang sinasabi mo mga na. stupid dito, bawal. Sa totoo lang. Kababayan, Pero iniisip ko, ano pa kaya yung ibang ginagawa ng House of Representatives ngayon? BH, para hindi lang sa crisis na ito, narinig na natin yung bill ni Congressman Nasal ng BH Party List. Sa Senate ba, ini-expect nyo na ma-approve yung bill na yun? Excise tax. I'm Yeah? sure that. I'm Oh. sure. They actually hinihintay na nila. Kasi that's really necessary. I think, kasi naguguluhan nga ako, sinertify siya as urgent. Pero parang hindi daw sure kung gagawin. Kaya doon ako, kung certified as urgent, dapat ang bilis ang nakalating sa Senate. Kaya nga namin magpasa na mabilis yan talaga. Oo, exactly. If you And, want, di ba, pag may gusto mo, may paraan pag ayaw mo. Kaya may hindi ko ganyan. naiintindihan. I If think they kinakabahan will sila na... suspend collection of excise tax, ano ang estimate na magkano ang Makukolekt. mawawala sa tax sa gobyerno kung Wala isususpend? pa silang sinasabi. Ako, nung inaaral ko lang, nagpapakompute ako, parang nasa 140 plus. Kung 1 year ha? Kung 1 year. It depends kasi ilang months mo isususpend yung excise tax. Oo, ay di dapat doon sa... 150, 140. Oo, dapat... Billion. Yeah, then maybe in the Senate, they will compute that with accuracy. Yung VAT relief ang wala pang Ay, nag-aasikaso. Susuko Kasi pa yung ang VAT reto. relief, pero that's the point eh. But it's needed. We really have to do that kasi hindi natin alam. Kasi wala Yeah, nga tayong wala officer tayong dito. Kasi kung efficient nilang gagamitin ng agencies ang budget nila, maraming sobra. So it's okay for us to have that VAT relief. Sobrang-sobra nga, may 805 billion ng... Utang na naman. Hindi, yung mga retired many uniform nagkaroon. At saka si... Diba? Ibig sabihin may pera talaga somewhere na kung Meron. gusto mo talaga may paraan. May pera sa maleta. Oo, yun ang problema. Ngayon, muutang na naman si BBM ng $800 million sa ADB. Now, I do not know what that is for. But I'm sure that is not for to solve this oil crisis because, well, I don't think the ADB will give that kind of loan without some development output. At Diba? tanong mo kanina, Kumbing, sino yung chairperson ng Energy? Energy. As of July 30, 2025, si Representative Jose Alvarez. Okay, si Kong Pepito Alvarez. Mabait yan. Alam mo, love ko yung mamang yan. Napaka-ano niyan eh. Ano rin yung statesman. Huwag din magsalita ng love dito. Bawal ang mga love dito. Sa totoo lang. Bawal dito ang stupid tsaka ang love. Ay, Congressman Alvarez, we want to hear what your initiatives are in your committee. Maybe we can call him up if he's available. Try to dial him now. And or else hindi naman or else or we can just invite you in the next Yes. show. Parang ngayon na-focus lahat talaga sa ayuda, fuel subsidy. So, tama rin naman po yun kasi to shield nga the effect doon sa PUV kasi tinigil natin oil price hike. Diba yung fair hike, tinigil. tinanggal. Sorry, yung fair hike, tinigil. It was announced pero binawi. Yeah. So, mag-subsidy na lang daw muna para at least, kasi kundi, yung consumers naman ng commuters naman na maapektuhan. Ito naman may isa akong narinig na opposition diyan sa pag hindi daw kolektahin ng excise tax kung BH, syempre bababa presyo, di ba? Kasi bawat liter yata 10 pesos dun sa gasolina no? Bababa presyo gasolina pag wala excise Parang 6 tax. pesos ha? yata per Oo. liter. Pag Gano? tinanggal mo yung excise tax, hindi ako sure. Yeah. Kasi nabasa ko. Iba, 10 pesos pang 6 to gasolina. 10. Pang Gasoline 10. gasolina. Oo. Okay. Pero may nagsasabi na pag binaba mo naman ang presyo ng gasolina, mas tataas naman ngayon ang demand. So, mas marami namang bibili ngayon. Paano naman yun kung wala kang supply? Instead na 50 days ang inyong supply, magiging 30 na lang. Supply and What do you demand. think of that?
wrong Kaya- age. Kaya nga sinasabi natin, dapat ngayon pa lang, i-investigate kung saan nanggagaling mga hoarding eh. Kasi may nag-hoard na niyan Meron talaga. Ngayon pa lang may nag-hoard na niyan. Kaya ang laki Tumingin. ng oil price distortion natin. May isang tumawag sa akin napakalaking transport organization. Gusto nga nila makipag-usap sa siguro by next week kasi problema ng transport ito. So, hindi na Hindi ko alam kung yung ayuda nila or yung fuel subsidy or service contracting will be enough para itawid sila doon sa kung ilang araw na mataas ang presyo ng at kailan ito Mahirap, matatapos? Because it looks like Iran is Basta, not backing up. definitely somebody has to be given. Di pwedeng someone walang has to decision. give way. Di ba? Kaya nga si Rizal Ontiveros nagsasabi na siya na itigil niyo ang era. Itigil niyo ang tira. Stop na muna. Di ba? Buti pa si Senator Rizal Ontiveros pinapatigil ang digmaan. Ayan na. Well, ayan na nga yung sinasabi natin. Di ba? Akala nyo, ang pakikipag-away sa ibang bansa ay natin. Dati naman away ka ng away sa China paano yun ngayon bibili si BBM sa China, Senator Risa, inaway mo inaway yung mga kamag-anak ko doon. Alam mo naman na yung chika ko They take you out from a Bibigyan campus, lang, biro lang. Yeah, we're so dependent on other countries. Yeah. Kaya ang lesson dito, huwag nga kayong nanganga dyan, nagkipag-away kayo sa ibang bansa na hindi nyo naman kaya. Foreign diplomacy. Ayun, sige, mag-produce kayo ng oil. Sige. Sige. Sa katawan nyo kayo mag-produce ng oil. Parang initiation Yan ang lesson dyan sa ating mga politiko. Huwag nga kayong makialam makialam ang Senado kung treaty relations. Kasi trabaho mo yan Pero yung tatawagin mo ngayon yung ibang senador na senador, ang sama naman ng wala na ba talaga kayong dyan, yung statesmanship Everything dyan? is ad hominem right now. Parang pag wala ka mabato. Saka, huwag na masyadong pa-show off. Ayan, tingnan nyo. Actually, Ngayon, we need bibili lang din solutions. pala sa China. Paano naman yung sasabihin naman ng ambassador ng China? Minura-mura nyo na ako dyan, lahat. Tapos ngayon, bibili kayo sa amin? Yeah. Mabuti na lang, sabi niya, we are good neighbors, sabi ng China. Humility na lang is the Kung Bernadette, if there's 3 things na masasuggest mo with this crisis, some people, they were saying, katulad nga ni Auntie Claire, sabi niya walang crisis, but we can see it already, di ba? Sa dollar pa lang, kanina, binanggit mo din. Kung meron kang 3 na advice as an economist graduate, ano yun? Well, number 1 nga, suspend excise tax tsaka yung VAT relief. Pwede natin gawin yun. Pag sabing delikado yung collection, we have a 300 billion continuing appropriations that can be used. So, may pang-buffer ka doon. At meron tayong program funds na pwede gamitin. May 13 billion contingent fund. Maraming pwedeng ipangpalit doon temporarily dito. Yeah. Then, syempre, yung fuel subsidies talaga natin, kailangan tuloy-tuloy sa mga PUV drivers natin, sa mga bus operators, sa lahat ng mga Tonda, tricycle, dapat continuous yan. At yung oil reserve, kailangan natin ng fuel storage, yung investigation, kailangan mag-investigate ka Kaya na alamin. bakit may oil price distortion right now, saan nanggagaling yun? So, yan yung 3. Pero ang long term natin, dapat oil deregulation law, i-revisit na natin. Kasi talagang wala tayo. Oo, dapat It's very i-revisit yun. And then, yung monopoly dun sa, alam naman natin may monopoly Meron tayo may dito. So, kailangan yung distribution natin, mas i-widen pa and magpasok na mas marami pang players in the market. Cartel! Yeah, mafia. Cartel! Yes, may Diba? mafia talaga. I mean, Yeah, that's alam very naman natin realistic lahat yun. area. Marami tayong monopolistic dito sa ating Monopolistic, opportunistic, country. Ayan. lahat yan. Kronismo, lahat yan. We Check. really need to release that already. Check Kasi lang para din. mas maraming players, Yeah. mas maraming competition, mas bababa ang Oo, presyo. sa totoo lang, kapag yung competition mo is mas marami, mas nagko-compete sila to each other, pababa ng presyo. Yeah. Pero sabi nila, yan daw ang purpose ng Oil Deregulation Act. Bakit hindi pa rin nangyari? Sabi nila. May cartel pa rin. Kasi nga, corrupt ang gobyernong ito, napaka-corrupt. Lahat pag may crisis, isipin na naman saan sila magkakapaldo. Natatandaan mo yun, Kombing, binanggit mo na nga yan sa BOC, di ba? Ay, sa Department of Agriculture. Yung sa palay. Ayan na naman sila, di ba? Di ba? Ah, So, may mamaya, cartel Dahil Mafia. kanya-kanyang kakoy
Kung sa Bisaya ba ba? Kaya maganda talaga yung mga nananalo na nagsaserve sa public. They're not indebted to anyone. Yes. Sa They're akin, not kaya kung indebted. BH, wala na lang sweldo. Oo. At saka hindi ka indebted dun sa mga ilang Yeah. players Yes. here in the Philippines. Exactly. Ay, yung allocable sa kung BH. Yes, ayun na. Okay. Ano ba yung allocables na yan? At Inom ka muna tubig. ano yung pagpatayan ang mga congressman dyan sa allocables na yan? Ano kung BH ang Kaya allocable? allocable and allocable, lagyan muna natin ng context. Yung non-allocable kasi, ito yung ito yung DPWH, yung 001, 002. Ito yung mga, pagsabi mo, ito yung roads and bridges, saka yung mga flood control na controlled ng DPWH. Ang non-allocable, ito naman ang sa mga legislators. Ito yung sa leadership, parang leadership allocation, di ba? Yun yung pwede mong i-request. Parang meron kaming pwedeng i-request Na project. projects. Na Kasi infra. na infra. I-request lang naman yan, pero hindi namin sure kung papayagan Kung yan papayagan. ng DPWH kasi wala na kaming PDAF, wala nang pork barrel, di ba? So Wala basically, yung 01 na sinasabi mo, that's the allocable na ang naghahandle. Non-allocable ba? Non-allocable. Yung Yung sa DPWH. DPWH. Yung Yes. allocable, yun yung sa congressman. convergence. Ayun, Ayun, sa legislators, hindi naman Oo, as a legislators. congressional initiative, yung mga Yeah. requests. Ay, yung pag-billion ni Sandro, ano yun? Allocable o non-allocable? Well, yung pinag-aaralan kasi namin, yun ang masama, medyo pati yung non-allocable na napakialaman, nagkaroon ng, so nagkahalo-halo na yung allocable. Inikot. Oo. Parang yun naman yung tinatawag natin na napaglaruan sa DPWH, yun naman yung non-allocable. Napaglaruan ng mga maligno sa DPWH ang non-allocable. Non-allocable, which shouldn't be kasi dapat yan. Meron naman tayong software that says anong road ang dapat lagyan. Anong road ang kailangan. Hindi dapat siya kung sino yung malakas. Yeah. Kung sino yung dapat bigyan na Dapat kung ano allocation. yung priority. Dapat kung ano yung kailangan talaga. So there's a software that DPWH follows but was never followed. Kaya Oh. pagdating sa mga amendment, syempre kanya-kanya na yan kung sino ang malakas Sino sa nga kusina, ang top sino dyan? ang malakas sa Top ano. 10 dyan na non-allocables, non-allocables? Aside from Sandro, siyempre si Romualdez, di ba? Basta mga ano dyan, ano Hindi ba? na lang ako ng tubig. Basta, yung aming best friend, bakit ganyan, ICI? Isa na lang naiiwan dyan, si Chair Andy na lang, Reyes, lahat nagsiresign na dahil hindi kaya. Hindi kinayang pipirmahan yung mga gusto niyong pirmahan na absuelto si Romualdez. At saka dapat Actually- i-public yan. Yung Actually, kanilang, maganda rin talaga malaman ng investigation. public, even our fellow congressmen. Yes. Magandang malaman nila kung sino talaga yung mas malaking allocation na nakuha. Yes. So that they will also know kung naging fair ba. Oo. Kasi kung mahirap kung ang dami mong roads na lang dapat gawin, pero ang late lang ng binigay. Si Hindi ba Jano, dapat it's Garjola, by needs? Dapat bitch, by si needs, Garjola, ano? di ba? Ba't ang laki-laki ng budget ni Garjola? Kasi si Garjola, utak. Dating DPWH, usik si Garjola, broker, nung iba. Kaya lumaki yung kanyang teka muna, ICI, si Garjola ba napasok sa ombudsman na case nyo? Baka naman mamaya pagpunta ko ng Batangas magkita pa kami niyan ni Garjola Nag-amlak Ang daw. pinakamasakit naman lang sa... Na-unlock na siya? I think Na-unlock na so. siya? Na-freeze yung Alam mo, kung sana pumunta talaga sa project, di sana. Yun lang, kung hindi Yeah. lang siya naging ghost, sabihin na natin kahit ang laki ng nakuha mong allocation Oo. for your district. Pero may nangyari. At least kung may nangyari, then magpapasalamat yung mga constituents mo. Pero unfair Pero yun, ang dami. Yeah, I know it's Oo. unfair, but I'm just saying, ilagay na May natin, pinuntahan. sinwerte ka. Sinwerte ka, malapit ka sa best kusina. friend ka ni Sabihin natin gano'n. Romualdez. Pero sana talaga, nagawa lahat. Like for Yeah. example, all the flood control in Bulacan. If only nagawa yun, siguro hindi na Hindi na bumabaha sa bumabaha. Bulacan Sa laki ng yun. budget. Kasi tapos ngayon, nag-react tayo, no flood control for 2026. Pwede ba yun? O di nag-constrict ang economy. Walang sweldo, walang namimili ng simento, wala din ngayon gutom. And up to now, wala pa rin bidding ang DPWH. Ano na ngayon? Marso na, mag-a-Abril na. So, Ay, naka-standstill million na walang freeze ang trabaho infrastructure dahil natin. ang construction ay nag-shrink. Secretary Vince Dizon, Yeah. ano ang safety net mo dito? Kasi sabihin ng tao, papapel lang pala yung mga declaration na yun. No, ngayon, dahil hindi naman talaga si Vince Dizon economist, ano lang siya, marami siyang public service, pero hindi siya economist. Sana humingi ka Secretary Dizon ng mga advice dyan sa mga taga-NEDA, saka ibang agencies of government to identify
ano ba ang development plan ng Pilipinas? Hindi ba mayroong 5-year development plan? Di doon mo ilagay ang pera ng DPWH. Hindi, tsaka let's be realistic. Kasi sa totoo lang, hindi pwedeng huminto ang development. Hindi pwede. Hindi talaga. Pero yun, kailangan talaga ng magkaroon ng proper regulation. May dugtong-dugtong Yung yan. allocation. Oo. Basta dapat lang data-driven. Ako data-driven. Dapat may data science naman tayo. We have to follow that. Yeah. Yung listahan ng Hindi allocation. yan. Kung walang nagbibid, walang programs, walang infrastructure. Tapos dahil sa sobrang takot nila, hindi sila nagbabayad ng mga gumawa ng proyektong tama. Di ba kaya sabi namin sa DPWH, sana ilabas nyo yung mga construction companies Yes. na hindi affected or walang ghost, walang Hanggang ngayon, hindi nilalabas? problema. Wala eh. Secretary Vince Dizon, Dapat sa totoo meron lang. Kasi- Sino ba talaga dyan at bakit ayaw Ayaw talaga mo nila ilabas. ilabas yan? Kasi kahit yung mga bangko, syempre, generalize nila lahat ng contractors. Hindi naman lahat ng contractors masama ang ginagawa. Exactly. Diba? Hindi lahat ng Tama, construction tama. companies masama ang ginagawa. So ngayon, yung generalize yung lahat kayo. So basta may government projects, mainit na kagad ang At bangko. saka, Secretary Vince Dizon, bakit naman itong si Bernardo at si Alcantara ay absuelto? Anong klaseng state witness rule kayang ginamit nyo dyan? Fake witness rule? Sila mismo tong pasimuno dyan eh. Siyempre, yung mastermind doon si Martin Luther, tsaka siyempre, yung kanilang kapitan, si Saldico. Nangayayat na nga ngayon si Martin Romualdez eh. Pero, hindi mangyayari yan kung walang mga district engineer at regional directors na, boss, ganito gawin natin. Bago pa tayo magsabit ng NEP, palduhan na natin yan. Actually, Bukol na tayo nga- dyan. Dapat yung mga district engineer na yan, bakit sila ma-absuelto agad? Dapat tapos- in-jail mo na sila. In-jail mo na sila. State witness rule eh. Gusto namin malaman kung state witness sila, nasaan po ang kanilang mga shelter o protection houses. Hindi naman pwedeng baka mamaya nagmumuling ako eh. Masalubong. Kita ko na naman yung taong yan eh. Mahirap naman. Actually, parang natahimik na, parang wala nang nangyari doon sa... Yeah. Siyempre, we also want answers, di ba? Dahil siyempre, Oo. Akala naman ito, makalimutan natin yan. Mag-abot ng 2028, nakalimutan na. Si Bong Revilla lang ang kinulong nila. Bakit si Bong Revilla lang? Ang layo, di ba? Oh. Yung mga nakinabang sa pera na umamin, nagtalo ng sasugal sa casino, nakakalaya. Si Bunuan, andyan po. Diba? Bumalik na si Bunuan. Di naman nila kinulong. Bakit? Kasi ang daming alam ni Bunuan. Kung mag-screen out, tingnan mo tsura ni Bunuan, parang walang kasalanan. Kakahiya kayo. Nakakahiya talaga to si Bunuan eh. actually, kung tutusin mo kami, para kami pulubi kung mag-request kami ng project. Yeah. Parang sana naman mabigyan tong project na to, na-request na ng mga mayors, dumaan sa RDC, pero talagang barya. Pero yun Oo. pala, ang dami-dami palang available na pinapamigay. Marami rin pong congressman na masamang looban. Oo, Kasi ilan for lang sure. naman talaga ang nabigyan ng maraming proyekto. At Kaya dapat reforma talaga. Reforma. Hindi lang dyan sa DPWH, sa lahat na ahensya. At hindi ito makaka-reform ng gobyernong ito sa administration ni BBM. Pero At saka- ang focus natin, DPWH pa rin dahil ayaw natin makalimutan ng tao. Kasi ito ginagawa nila ngayon, gusto nila makalimot tayo. Pero tingnan mo lang, for example, 1.1 trillion ang budget ng DPWH last year. Ngayong year na to, ilan na lang? 600 billion na lang. Diba? Kasi pwede naman, so doon pa lang, alaki na lang Alam mo natin na na ang pwedeng makikita. mailagay sa lahat ng bagay. At saka sana, yung mga magiging secretary, you don't protect kasi kaibigan nyo, kasi yung gobyernong ito. Pag nagkamali, yung mandato nyo is panindigan nyo na protektahan ang pondo ng bayan. Pinoprotektahan nila, bulsa nila eh. Before I spoke to Secretary Benoan, sabi ko, ba't hindi nyo i-insist sa Congress yung software, yung needs assessment? I-insist nyo dapat, turuan nyo kami. Kami sabihan nyo na hindi, ito dapat ang nilalagyan ng mga pondo. Hindi Pero naman hindi na mag-multiply yan ng 5 times 15 eh. Di ba? Pina-compute yan ni Senator Marcoleta. Ang sagot niya, 55. Pambira. Nakabasa ka ba talaga ng Civil Engineering Board? kasi alam mo, siguro pag titingin mo, dahil syempre, subject to commission on appointments. Ang commission appointment, majority, Grado mo sa amin, Bunuan. Palakol na naman. Yan. Sa totoo lang, si Secretary Vince Dizon is not as I expected na magiging gung-ho dito. Kasi Yeah. nung simula dyan, sabi ko Ang ba, ingay. kilala ko tong tao to narinig ko na to dati. Tapos,
Mga hayop kayo. Sabi niya, In hayop kayo. fairness naman, hindi pa rin kasi siya appointed, hindi pa rin siya official secretary ng Oo, alam mo, department. ang dami raw yung So, secretary. marami rin siyang pwedeng, marami rin siya, constrained din siya to do a lot of things because he's really not officially appointed. Oh, alam mo ba, yung mga Secretary Bison, may ano naman dyan kung manindigan ka talaga, na pwede ka naman mag-resign Sasabihin mo, lahat na ginawa ko pero parang hindi nasusunod ako yung ngayon yung pinapalakol ng mga tao. Pwede ka naman mag-resign Combing, alam mo ba, most of our secretaries hindi pa talaga, nakakapag... kasi ginabalasa nila sa Bisaya, binabalasa yung game ng cards. Kasi kung sino ang pipirma ng mga pamurakot, kaya mo to? Ito yung mananalo sa bidding. Ay, hindi ko po kaya. Actually, palitan ka. I don't know how to... Gagawin kitang ambasador na lang para wala kang wala ka ng pipirmahan na Ako, kontrata. I don't know how true if they're waiting ng 1-year ban doon na sa mga tumakbo nung last elections. Baka yun ang hinihintay. Yun ang narinig ko na sinasabi na, so we'll wait. Kung may mga na-appoint na mga tumakbo noon. Baka then wala maybe- na. Ayaw na. Kasi di ba nakakaya na. At saka wala ka nang kukurakutin dyan. Ba't ka naman sasali sa sinking ship? Yung mga rats nga Yung mga ano ba rats? Daga. Pag sinking ship nga sige lalangoy na lang kahit na malulunod na fish. Di ba? Kesa Baka sumabay sa naman pagkaan. wala nang tatanggap niyan. Kaya ako, mga kababayan, itong ating mga sekretary, makonsensya na kayo. Abay, kung yan ang gawain nyo, malis na kayo dyan bago kayo madiscovery. O kaya kung Damay-damay. ayaw nyo naman na, total 2 taon na naman, ayaw ko sabi. Basta love for the country, alam mo, loyalty to the country first and Yes. foremost. Yun ang naman dapat alalahanin ng ating mga nagsaserve public servants. Ang loyalty natin should be to our people, to the Filipino people. Oo, kaya ako, mungkahay ko talaga kung DH. Wala na sweldong senador at congressman. Magano na lang sila. Wala silang sweldo. Mag-per-diem. Per diem. Per tama. Si Senator Bato, inasuhan nila dahil laging absent. Sabi ko, wala namang problema yan, SP. Na-interview ko si SP Soto. Wala namang problema yan, SP. Kung gawin nyo, wala na lang swelduhan. Tingnan mo si Senator Bato. Nasaan na ba si Senator Bato ngayon? Mukhang happy siya dun Nagluluto-luto nga siya dun sa forest. Kaya luto-luto siya nang inununan ba? Wala naman yan kay Bato kung gusto niya, Tanggalan niya. same rule for all. Kung ma-absent ka, wala ka sweldo. Wala problema. Pero yung ethics na suspendin nyo dahil hindi pumapasok, tumatanggap na. Tika muna, wala namang rule na ganyan Di gawan nyo ng rule na... At saka dapat fair, dapat lahat din na hindi pumapasok. Kunwari kami sa Congress, ang dami namang hindi pumapasok. Si Romualdez, yung taon di pumasok, nag-diet lang. Pagdating slim na. Hindi, basta kung may rule kayo, it should apply to all. Yun lang, apply to all. And also, Hindi selective. kung BH, yung nakaraang Congress, kasi you're still a congresswoman, right? So, anong feel mo dun sa integrity na nangyayari? Because so many, talagang daming kalokohang nangyayari. Ano yung na-feel mo? Like, integrity-wise, ano yung status ng kapwa congressman? Kasi some of Business them, as usual ba? O Or- may konting hiya na? yung ano ba yung nakita mo? Kasi you were saying nga, not everyone naman Yeah. Like, same with the contractors and everybody, no? So, ikaw, while you were there and all of these things are happening, anong naramdaman mo? And those people na walang lakas ng loob magsalita? Well, syempre, alam mo, lahat yan members of Congress, lahat may distritong inaalagaan, lahat may gusto, may kailangan ipaglingkod sa publiko. Ngayon kung syempre, dahil hindi ka susuporta sa isang bagay at mapipigilan at mawawalan ka ng pondo, Yeah. ano bang, syempre, yung duty ba para ipaglingkuran mo yung pinaglilingkuran ko? Or, yan ang naging Na ano problema sila nawalan ng balance kasi syempre natatakot din naman sila. Mahirap ma-zero Yes. Syempre, kunwari kami, na-experience namin yun na wala kaming ayudang Yes. pwede pamigay, Yes. busog na busog lahat ng mga tao. So, hindi rin siya madali. So, kung wala ka talagang stable na machinery na umiikot para alagaan yung distrito mo, so, nakakatakot din talaga for that matter. Tsaka siguro hindi talaga, pag syempre galing sa taas. Sana kumbing may mag-police, no? Kapwa congressman, Pero magkaroon ng kung lakas fair ng loob. kasi, Dapat fair kasi. na, let's say, bawat Congress district, ito yung minimum niya na pwede siya ma-recommend na projects dyan.
above that, yung according to the development plan na dumaan Ini-invest sa kong NEDA. Pag hindi siya, Unfortunately, kahit hindi pwede namin i-request, minsan madaming dahilan for it not to be released. Pag ayaw ka talagang bigyan ng pondo, lahat Yeah. naman kayang bigyan ng dahilan eh. Sana kung mayroong tamang, kung legitimate yung rason. Pero Yeah. sometimes yung rason is something na hindi palatagwal or hindi mo rin malunok yung Yeah. rason na ibibigay sa'yo kung bakit Dapat wala ka, ata kung gumawa bakit kayo ng hindi sarili ibigay. niyong batas sa Kongreso na pag may ganyan, talagang automatic. We should really find a way na yung release Automatic. of the funds is automatic. Well, actually, the GAA is a release document. Dapat yan, release ka agad. Ano na Automatic ang pwedeng dapat. i-FLR? Ang pwede lang i-FLR, number one, lump sum. Walang stationing, walang Ano ang detalye. FLR? Yun yung for later release. Dito nagkakaroon ng, hindi mo na i-release ang pondo. Yan ba yung sa impeachment? So, Na iba. Yung hindi pipirma sa impeachment, lahat kayo FLR. Yan. saan mo naman narinig yan, sis? Basta narinig ko lang may mga bugwit ako dun. So, pero kung tutusin mo, kaya nga ito dapat din i-question, pwedeng i-question din sa Supreme Court. Kasi ang malinaw naman yung GAA, only those na lump sum at may condition like the earmark revenues and others, ang pwede mong hindi i-release. May conditions, may rules and regulations para siya i-release. Yes, nagkaroon ng conditional dito at nakalagay doon upon validation. But the validation doesn't take too long. It should take 1 or 2 months. Yeah. So, at saka yung validation, sasubmit mo lang yung program of works and also, ano siya, hindi siya subjective. Hindi siya subjective sa DPL. So, hindi siya dapat Kailangan may nagtatagal. rules and standards. May Kasi rules and rule of standards, blue ah. tayo eh. So, Hindi, kaya ang nga ito rules yung and inaaral standards. namin mabuti, hindi ka basta-basta pwedeng mag-FLR. Kasi yung ginawa ng rules ng DBM, hindi na siya consistent dun sa veto message ng Pangulo at hindi na rin siya consistent doon sa GAA namin na pinasa. Okay. And So, yun yun yung confusion Yun na. yung doon nagkakagulo. Like for example, bigyan ko yung sa kalibaw, yung diniscuss natin. Yung, meron tayong batas, yung SHED, yung Higher Education Development Fund. This is 10 billion. Pero dahil merong executive order na nilabas noon na yung remaining balances kukunin ng Bureau of Treasury. Biro mo pati yung batas na supersede ng executive order. Which should that be? So para makorek mo, tatakbo ka na naman sa Supreme Court. And ang kulit-kulit na namin dito, DBM, i-release mo na yan dahil hindi naman yan dapat sa'yo by law. Oo. Pero they correct. won't listen, they refuse to listen. Gusto pa nila tatakbo ka sa Supreme Court. Kasi ganun man yung batas eh. Alam niyo, abogado ka. Merong pag-defend dito, merong pag-defend dito, merong lusot sa bawat ano. Kaya Pero dapat kung sa budget hearing ng DBM, mag-strictuhan. Mag-strictuhan. At may guarantee na immediate release according to the GAA. well, talaga naman siya immediate release. Dapat di kami pumapayag ng mga May for later release nag-iipit na na. wala. Na Ipitin hindi sila. accordance sa general Oo, ipitin appropriation. sila sa budget hearing. Dapat ganun. Alam mo, Like, ang sad kasi, para makorek mo siya, you have to go to the Supreme Court and then Yeah. the courts. When you do that, medyo magtatagal doon. Sana kung mabilis din ng aksyon, then it's so easy to run to courts and to ano. Yun Dahil yung minsan sinasabi may ko. abuse of authority already. Yun. Kasi ako DBM, bakit pinag-iitan ko talaga di si ba DBM. dapat speaker ang nagcha-champion ng mga cause ng Well, if you heard congressman? naman Speaker Boji, di ba? Nanawagan siya doon sa speech niya, hoy, DBM, i-release yun na kaagad yan dahil wala naman kayong dahilan para i-keep yan sa inyo. So I'm happy that Speaker Boji did that. Sinabi. Sana lang daw, sana talaga may makita tayong katotohanan doon na gagawin ng DBM, na makinig talaga ang DBM. Kaya ako sinasabi ko, DBM, follow the law. Hindi, tsaka bakit, Napakalinaw lang ng Sino ang parameters DBM of sa law. secretary ngayon? bakit Wala. hindi niya Ano, nilalabas? OIC Sino ang Vida? OIC? Vida? Gida ba? Yun ang OIC yata ng DBM. DBM OIC Secretary. Kung nakikinig po kayo, lahat na po ng congressman makakalaban yun. Nagsalita na ang speaker, ayaw nyo pa rin i-release. Do not abuse the FLR. Oh. Do not abuse the FLR. Ano na yung ginagawa mo eh? That's already Abuse. malfeasance. At saka huwag Diba? lang sana That's gawing already a weapon. crime. Ha? Huwag gawing weapon. Oo. Yan lang, ginagawang huwag gawing weapon. weapon. Parang mas mabait itong Speaker Bojidino compared dun sa kay Martin Luther King. No? Parang mas mabait ka ate, palagay mo. Parang tahimik. Oo, no? Saka, hindi siya yung nag-order siya ng kung ano. Parang napilitan lang nga itong mag-speaker eh, no? Parang. Ate, no? Actually, ano naman eh, hindi niya kailangan maging speaker. Kasi Oo. matagal na siyang ano. Saka ah, mananalo established. naman siya dun sa Isabela. Wala naman silang kalaban.
So kung ako sa'yo, Speaker Boji D, kung sumasakit Put your foot down! Oo. Yan, Speaker D! Yes. We are right here behind you! Actually, oo nga, katulad nga niyan, di ba? Ang dami nating nakakaambang crisis. So sana unahin muna natin yun bago yung mga ibang bagay na Oh, pinagkakaabalahan speaking of namin. that, impeachment. So, ito ngayon, nakikita nyo, nakakalungkot na ang House of Representatives after lahat ng itong nangyayari sa ating bansa, ang crisis na gera sa labas ng bansa, ay ang kanilang focus is still impeachment ni VP O bakit na-convict yung kay BBM, complaint versus BBM ay dismissed for insufficiency of substance? Bakit itong kay VP Sara ay what do you call this, the complaint is granted, and therefore it is sufficient in form and substance? Actually, since the bringing up ni Congressman Robert Nasal, nag-manifest kami. Every time, kino-compare namin sana doon sa naging parameters or standards nung dinismiss yung kay PBBM. Masyadong mahigpit yun eh. Talagang dapat specific, directly attributable, dapat kaya mong patunayan and all. Pero nung kay VP Sara, tila hindi naging ganun. Kaya yun yung sinasabi namin, parang magkaiba yata yung standards that was set or the parameters. Dial it now. So, unfortunately, kinasyon yun ni Congressman Terry Ridon at sabi niya, why do we keep on comparing? Why does Congressman Nasal keep on comparing? Eh, syempre, kasi kung ito yung standards ng committee, dapat fair. Kung ano yung Exactly. standards mo sa isa, yun ang standards mo sa lahat na Tama subject to naman. impeachment. Tama naman. Di ka dapat selective. O, dapat yung dapat, who, where, what, ikaw abogado, who, where, what, how, dapat Ay, sinasabi specific. nila, ano daw, ang complaint sa kay Bongbong ay kulang sa penultimate facts. Eh, kapal naman nun, ang daming aligasyon doon. Oh, never mind now, sabihin ko, ibibigay ko na sa inyo na hindi betrayal of public trust yung pagiging cocaine addict niya. Ibigay ko na yun sa'yo. Pero yung pinirmahan niya, yung budget na yan na 2025 budget na yan, saan dyan nakila kinuha yung mga flood control, ghost project, binusa nila mga 1.9 trillion dyan. Kasalanan niya yan, betrayal of public trust talaga yan. It's already, it speaks for itself. The document, his signature there is sufficient in substance. Ang isang pwede mong tignan dyan, Galit na naman ako, Kati, ha? Manungulang natin ako. Watermelon sinigang. titikpa ko na lang, makikisigan Oh, na ako sa inyo. yeah. Tingnan nga dyan, bakit yung mga naging, sabihin natin, congressional initiatives or insertions or mga pinasok, hindi shovel-ready, hindi pala ready siyang i-implement, or wala siya sa RDC, hindi dumaan, mga surprise. So, kaya nangyari ang lahat ng ito. So, dapat, basta importante kung ano dapat yung patakaran, dapat sundin, walang exception. Yeah. At saka ang nakakalungkot dyan is yung dyan sa impeachment na yan ni VP Sara is, alam mo yung recess kayo, tapos mas bibigyan mo ng oras na ay italakayan kaysa Kaya- sa crisis ng bansa Kaya hinihintay ko sana itong crisis Diba? na to, sana magkaroon ng hearing dun sa hinihingi naming investigation. Yes, yan dapat ang Hindi siya priority. dapat- Tsaka dapat yung bat relief, dapat continuous yung Yeah. hearing din namin. At saka Kasi yun ang yung priority right balita now. ni Congressman Lian Leviste na mayroong 2 million sila, yung mga paborito dyan na congressman para sa undas. Hindi, MOE yan talaga. MOE. Break bonus ka. Yun yung binibigay nilang donation. As I understand like kami, we have that din also before with my Yeah. So we use that money. Alam mo, kunwari, especially pag katulad mo, party list ka, national ka eh. National So pang pag may namatay, magkano ba binibigay mo sa isang patay? 2,000. Ang bilis ng 2 million. Hindi, tsaka pang sweldo min sa tao. Wala Yeah, kaya exactly. kami. Pag-donation. Maintenance and operating expenses Yes. goes to salaries that should be covered by payroll, vouchers, Volunteers, yeah. no? Hindi yan pwede pang bigay ng pambili ng kandila, Kaya naman namin yung ginawang, Jollibee. kaya namin yung ginawang, di ba, liquidation by certification, yun yung kinu-question. Actually, kung pipilitin naman kaming i-liquidate, madaling Wala, i-liquidate oo, ang kasi bawat maliit member lang ng yun eh. Because it's easy to liquidate. Sa in and out, yung parisibo lahat ng tao, Yeah. tumatanggap ng mga solicitations, it's easy. Kaya lang yung ginawang ganun. But that can be corrected. If you really want to, that can be corrected. Eh, yung mga senador din naman.
Saka mga commissioners din naman, kasi nga, certification na yan. Kaso ang lead lang naman ng aming mga... Electoral reform, actually, allowance. education of the voters. Kasi kung alam ng mga botante, ang mga senador, ang trabaho at congressman, ang trabaho gumawa ng batas, Yeah. then hindi sila sa amin hihingi ng pang-araw-araw nilang pangailangan. Kaya nga ang suggestion ko kung BH, wala na sweldo para hindi natatagbo yung mga mangurakot dyan. Mag-per diem na lang kayo. Tapos, wala nang pork barrel at sasabihin na sa mga tao, wala na kaming Actually, district na mga infrastructure fund na ganyan. ang Wala na. pinakamadali kasi dyan, kung yung mga social programs ng government Ay, is directly can be accessed by the people, they don't need to go to us. Kasi right now, as representatives, kami ang kilala nila eh. Yeah. But our department heads kasi, the secretaries, are not really directly communicating to So our they're not constituents. accountable to the people. No, hindi sila napupuntahan. Oh, Kaya yeah. kami ang napupuntahan. Kaya if that can be corrected, na easily accessible ang AX, easily Yeah. accessible ang turbang, Yeah. easily May accessible ang accountability. then they don't need to go to us. So that is what we have to solve in Congress, na dapat itong mga social amelioration programs can be easily accessed by the constituents so they don't need to go to the representatives and the senators para hindi indebted sa kanila, hindi indebted sa atin. Oo. Ang indebtedness sa atin kung maganda ang batas na pinasa natin. Correct. At kung magkano yung But hindi pinasa naman dapat ng indebted, GA. trabaho natin yun eh. Oo. Yan sinasabi ko kung BH eh. Dapat patalino-talino na lang eh. Pa-bright-bright na lang dyan sa Congress eh. Buboto niya yung mga bright. Huwag nyo na iboto yung mga hindi na bright. Kawatan pa. Hindi lang nasira eh. Hindi lang Nasira bright. talaga. Dapat kombing, yung may paninindigan. Di ba? Yung Kasi kayang yun eh. tumayo, hindi tatahimik. Kaya Tapos wala lang. at ang gusto mo, yung mas mapadali sa tao ang Yes. pag-access ng Ng tulong sa servisyo, kanila. oo. At hindi kailangan may recommendation na. Ang senador, inabot ko pa yun. Siyempre, matanda ako sa inyo. Grabe, ang gagaling ng mga senador. Lalo na yung Oo. dito. Kasi dapat, di ba kami, bulag kami kung sino lumalapit, walang kampihan, hindi Yeah, porket exactly. kakampi ganito, kakampi ka binoto. Yeah. Dapat lahat na humingi ng tulong sa Once you're distrito, here, maging mabigyan. Oo. Pwede Once mo nakaupo tulungan ka kasi na. hindi namin pondo ito. Tama. Diba? This is taxpayers' money. So Oh. the selection should be no selection kung sino nangangailangan. Yeah. Ang pamantayan mo lang is who is in need. Sino ang naka-confine sa ospital? Kumusta kaya ang DSWD? Talaga bang walang politikahan dyan? Kumusta ba ang DSWD? Mga ayuda-ayuda dyan? Naiinis na yung mga tao na 3 million walang trabaho, tapos yung binibigyan nyo daw ng ayuda, bumibili yung iba ng cellphone. Ako may Kaya mga... sa mall, hindi naman tama yan. Kasi kung walang parameters at cash mo lang binigay, Yeah, actually pinagsabihan ko ang DSWD minsan eh, kung meron na silang quotation na kunwari wheelchair kailangan nila, kunin na yung wheelchair from the supplier directly. Direct Kasi na. pag binigyan mo yan ng cash, malulugong yung cash na yun. Oo, Kasi tama marami yun. ibang priorities pag gutom yung pamilya. Baka yung cash na ibig sa ibigay ng wheelchair, ibigay ng pagkain. Correct. Eh paano kung biglang pinag-scatter? Doon yung mas masakit na sa yung Online, Maraming ganun. Maraming ganun. Minsan pag nagbigay yung ayuda, pag cash yan, agad. Totoo yan. Hindi Hindi sila may-ari ng scatter na yan, ha? Hindi ko alam. Paldo ka na. I don't know. It's an online slot. Oo, at saka yung vape. Sino ba may-ari ng nagbibenta ng vape na may monopoly daw? Balita ko, taga Ilocos. Ayaw na kayong bumili ng vape. Masama sa inyo yan. Masama yan sa inyo. Simento, sino nagsuswagin ng simento? Oo. Ang ano bang mga balita doon? Ang sama ng mga balita doon. Kasi kung meron tayong social worker for every district, hindi sila pupunta sa mga Yes, congressman. totoo yan. Diretso sila sa DSWD. At So saka- marami tayo nun. Ako, that's really my solution for this. At saka nagagamit para nila sa matuto yung politics, mga eh. tao na, hindi ako rin mas gusto ko na hindi sa amin, ano ka ba ka nalalapit sa amin, may 1 million na bill. Ang kaya lang naman namin ibigay na GL, 10,000, 20,000. Yes, totoo yan. It's just really small para Yeah. makatulong. Pero kung kunwari diretso sila sa ospital, alam nila, yung malasakit padamihin, yung malasakit correct. centers, parang may nagna-navigate paano kumuha ng tulong sa Yes. PCSO. May Totoo. nagna-navigate paano kumuha ng tulong sa PhilHealth, paano magtulong sa... Kaya dapat mas malaki ang budget dyan sa medical assistance kaysa dun sa ayuda. Malaki Mga naman pa. Malaki cash na cash. na Lahat naman cash. sila malalaki, sis. Lahat sila malalaki. Ang dito lang dapat Yung paano yung implementation. implementation. At saka, i-involve mo yung private sectors. Kunwari, private. I believe in that. Private sectors. O na, Mercury Drugstore, the Yeah. pharmacy, and all that. Then, dun iba yan. Yeah.
Kasi may nagmo-monopolize din ng medicine eh. Parang ba, tsaka totoong gamot, sis. Kasi ako, ginawa ko to sa Quezon City noon eh. Gusto ko in kind. Kasi pag in kind, na-address mo yung needs ng Hindi tao. matotongits. Because if you give them Ano yung cash, needs? maliligaw ang pera. Yo. Magagamit sa ibang bagay. Sure yun, 3 million walang trabaho. Kaya masama pa nga dun pag may nagbebenta ng AX, may magbebenta ng Totoo yan. ng GL. Parang Oo. na-discover ko, may Totoo nag-aahente yan. pala. Pag may Totoo. binibigay pala kami, may kumakat. Kaya bawal po yun. Ako lang ko sinasabi. May ganon. Please be wary. Pag may nag-offer sa inyo o bigyan ko yung GL may kapalit, huwag Oo. mo isumbong Totoo mo yan. kagad. Totoo yan. At saka napansin ko rin, no? Inaahente yung guarantee letter, Yes. sis. Napapansin ko rin na minsan sa politics, sa local, no, sa mayor, sa mga barangay captain, matindi rin ang politika, lalo na pagkalaban mo sa nung kampanya, Oo. is iniipit nila ibang konsehal, hindi na binibigyan ng budget, even though na kailangan talaga ng At saka binoto ng tao eh. Exactly. So, Binoto ng tao. So yan you should ang respect the dapat, position. Ako, hindi ng dapat tao. tanggalin. But respect the position. Yeah, dapat tanggalin nila yon yung ganong pag-iisip na pag umupo kayo, nanalo na kayo eh. I So, recall, tigilan nyo if na. you recall, diba, ang daming complaints dun sa ayuda, ang nakakatanggap lang daw yung bata ni ganito, Yes, bata ni ganyan. yes. So, hindi siya nagiging on a needs basis. Mm. Like I said, dapat kung sino yung mga totoong nangangailangan. And dali naman yun, may statistics naman tayo. Alam natin kung sino yung first of the Nagiging poor. personal Alam natin interest yung na walang eh. trabaho. Alam natin. Philippine Statistics Authority, may record yan. Mm. Ilan ang walang trabaho dyan, ilan ang elderly dyan. Ang sabi ko lang dun sa USEC na Ilonggo, hindi ka ba mag-survey kung ilan ang bading dyan? Bottom line, wala dapat palakasan. Kasi kailangan din yun yung sa at pagtawag doon, yung equality for all. Parang alam din nila na yung palang maraming bading pala, may trabaho pala, they are supporting their families para tumaas naman ang tingin nyo sa mga bading, di ba? So ito ngayon mga kababayan, nagagaling ko lang sa bakasyon. Pag uwi ko ng Pilipinas, ito na naman, walang solusyon. Kaya ayoko na ng bakasyon. Kahit na. Kasi nakukumpara mo ha, nakukumpara mo. Kaya ang maganda naman pag pumupunta ka sa ibang bansa, nakakausap mo yung mga Pilipino. Yung mga umuwi na sariling pera na lang nila ginamit, hindi na sila makahintay ng private plane ni Bongbong. Di ba? Mga survivors sa Dubai, mga ganon. So, pag lumalabas po ako ng Maynila, lagi ko tinatanong ang ating mga kapwa Pilipino. Pero ito po ang bottom line ngayon. Etong taasan ng presyo, inflation na tinatawag, ay mas po nakakasakit ngayon kaysa nung isang taon, kunyari, example. Dahil ngayon, dagdag yung gasto sa gasolina, Yeah. tataas ang pamasahe. Kaya itong inflation sa basic commodities ay mas masakit po ngayon. At dito tinatamaan talaga ang Pilipino. Dito tinatamaan ang Pilipino dahil more than half of us, more than 50 million Filipinos are suffering from hunger. May But nakita this is nga solvable ha. Yeah. But this is solvable dahil una-una, napagdaanan nga natin yung pandemic, yan ang nagkwento kay Hana, enough ba yung pamigay? Of course, kung pandemic ka, nagawa natin eh. Yeah. So there's a will, there's a way. If there's a political will, Yes. there's a way. That's At so kung true. walang hindi nila nanakawin ng pera, may Oo. pera. Pero 30% pa naman ninanakaw nyo, ano na lang matitira para sa taong bayan? Yan ang sinasabi natin. Well, actually, Dahil hindi naman tayo pobre-pobre, kagaya ng mas pobre pa ba tayo sa Myanmar, gano'n? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Kaya lang mas magnanakaw po ang ating mga opisyalis dyan sa And administrasyon. it really has to be investigated. Yung mga allegations like Yes. this has to be investigated. Dapat marinig natin, but kahit kami sa Congress, wala kami investigation. So I really don't Kung know may why. question ako sa iyo, 2022 hanggang 2025 or 2024, how much yung total budget ng DPWH? 1.1 trillion. Sorry, pag inad mo lahat, Lahat. basically, yun Yeah. sa 1 trillion each. Or Okay, 800 sabihin mo. na yun. Di ba? Okay. Hindi mo ba less than 3 trillion? Gosh, meron tayo. Less Nasa than 30% yung Hindi portion. mo natin tigil-tigil in 5 years, 1.3 trillion. Yeah. Kung may nilagay lahat yun sa flood, Yeah. walang bahala. 1.1 Wala. trillion less than 5 years time. So yung DPWH in 3 years time, less than 3 trillion. Sabihin mo, di ba sabi nila ang komisyon na total
more or less 30% ang nakukuha ng mga nananakaw. So 30% ang Kung sinasabi ng corruption sa Pilipinas is around 30%. Actually, I never expected na may ghost projects. Pero nakakala ko hindi siya nag-exist. Talagang kahit kami nagulat kami na meron pa rin So siya. imagine that a trillion peso, 30% of a trillion peso is like 300, right? 300 billion. So, for me, pag-suspend ng free work tax, excise tax, at saka VAT relief. So imagine that for every, are we talking about every year? A Every trillion? year, 1.1 trillion last year. Okay. And the years before that, mga 800 and 700. Yeah. So let's ano na lang, rough estimate. 2.5 na, 2.5 Oh, diba? So at least mga 600 billion something. Wow, yan nyo. Ang swerte nyo, kakapalan ng mukha nyo, grabe. Ibang level ka. Nakakatulad pa ba kayo? You know what, Kong, at saka Kobe, my daughter, this weekend, we were just talking about it. How can they, paano natitiis ng mga magulang na to, ng mga magnanakaw na to, na nakikita yung kanilang mga anak, na nabubuhay ng maramyas. Habang may mga bata sa kalsada, kasi nagugutom, nagbibenta ng prutas, ng sampagitan, ng madaling araw, kasi, I send my daughter to school. So nakikita niya, sabi niya, mami, how can they sleep? How can they post in social media that they're living a luxurious life na all of their money are coming from now? Actually, parang siguro, nawala na siya. Wala na talaga eh. Wala nang remorse, wala nang yung integrity. Wala sa kakalungkot kasi yung mga bata pa, tinuturuan ng gumawa ng I don't think alam na yung mga bata. I don't think alam na mga bata. I think ngayon lang nila nalaman. I don't think consider notes kasi sa mga bata naman ngayon. I think they know. Parang ako naman, I would like to believe that the children did not do that. Kailangan may makulong. Ano na, ombudsman rin mo nila. Kaya di ba maraming mga Manalo si John Biggs sa kailangan may makulong na malaking isda. Alam mo, that's one of the good things rin about social media. Nag-iisip din lahat. Yung mga lumalabas sa social media, nalalabas dito. Hindi lahat ng bata or like pamilya ng politician alam. Pero marami rin akong kilala ng may alam. Oo, dapat hindi pa alam. Yeah, kailangan alam ninyo. Kasi ikaw may mga anak niyo. This is a wake-up call for everybody. Wala ka nang pwede sabihin, wala kang alam. Diba? It's worse. If you don't resolve this with your children. I think Congresswoman believes that this fuel crisis with the high inflation is the nail that will seal the coffin of BBM for 2028. Whoever endorses as a candidate will receive his kiss of death. Yan hula-hula ko. Next po na dito sa ating show, meron na po kami bolang kristal dito. Kaya, dito, sa totoo lang, pero may hula-hula din. And now, some parting words from our very, very bright and experienced public servant, Congresswoman Bernadette Ferreira. Please, go ahead. Parang wala na ako masabi. Alam mo, the only thing I can say sa ating mga kababayan, syempre, napagdaanan natin itong crisis na ito ng pandemya. This is just a small percentage, but we just keep on praying for our country. Pray for our leaders, and next time, make this a lesson. Choose your leaders wisely. In 2028, yan ang pagkakataon natin talaga. Tingnan nyo yung mga tunay na nagtatrabaho, nag-iisip, at ang kanilang pagsisilbi ay para sa bayan at hindi para sa At sarili. kung may vote buying, tanggapin nyo na lang po. Ano silang iboto? Basta paggalante sa kampanya, alam nyo na. Yes! Yun ang lagi ko sinasabi. Basta galante na namimigay ng pera, bakit kailangan bilhin ang boto ninyo? Kung alam naman nilang tama ang kanilang panuntunan, tama ang kanilang platform of governance, at choose someone with track record, choose their background, choose kung paano sila mag-desisyon sa buhay. And you will see, pati way of life, standard of living, standard of living, lifestyle, talagang magiging matalino na po tayo sa 2028. Yan na po ang kaya ko sabihin sa inyo. Matalino na tayo sa matalino. Kung bilis, there is no more time. Yeah, wala na. Wala na pong panahon. Hindi, tsaka kung BH. Importante rin yung talagang willing, hindi walang takot. Nakatulad mo na willing tumayo kasi sinasabi mo na yung katotohanan, diba? Exactly, patotohanan at tama